Hello mga kaibigan at nandito tayo ngayon sa Santo Niño, Tanay. Sakop pa ng Tanay yata 'to. So, nandito tayo ngayon sa ilog na yung background niyan, eh. So, nakatambay ako diyan, nandiyan yung duyan ko sa likod. So, mayroon akong gustong i-share sa inyo 'no, na puwedeng pag-isipan, puwedeng i-incorporate natin sa buhay natin 'no, yung, ah So, well, etong ise-share ko sa inyo ngayon ay tungkol sa mga nagbabarko o nag-a-abroad 'no. Marami kasi nagtatanong din sa akin 'no. So, kagaya nga kanina na sinubukan natin mag-flaring kung pwede pa tayong mag-flaring dahil dati rin akong bartender sa barko 'no. So, 'yun yung ise-share ko sa inyo ngayon. Ito ay para sa mga, nagbabarko o mga nagla-land base. So, 'yun. Marami kasi nagtatanong sa akin kung papaano ako nakapag-for good sa Pilipinas dahil marami ng gustong mag-for good dito sa Pilipinas 'no, yung mag-stay ka rito sa Pilipinas na, kinikita mo rin o sobra pa yung kinikita mo sa abroad. So yun, may mga nagtatanong sa akin ko. So ise-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko. Unang-una, anuhin natin yung pagbabarko at pag-a-abroad. Ang pagbabarko at pag-a-abroad o land-based o barko man, napakadali sa panahon ngayon kasi, yung mga kumpanya ng barko halos taon-taon sila naglalabas ng barko, eh. So, mas dumadali na yung pagbabarko. May experience ka lang na 6 months sa mga malalaking hotel kung bartender ka, waiter, housekeeping, madali kang makapasok. Kumpleto ka ng requirements, madali kang makapasok. Napakadaling magbarko at napakadaling mag-abroad. Alam niyo kung ano yung pinakamahirap na banda? Yung babalik ka sa Pilipinas para mag-for good. Kasi hindi naman tayo habang buhay diyan sa barko, eh, o sa pag-a-abroad. Kasi ang nagiging, ano kasi ng mga nag-a-abroad o mga nagbabarko, sasampa sa barko walang plano. So, nagtatagal ang tao dun, walang plano, eh. So, hangga't sa nasasanay na kumikita ng malaki sa barko, sampa lang ng sampa na walang plano. So, ang ang nangyayari diyan, ayun nga may nagtatanong sa akin na paano ako nag-for good. Kasi ang nangyayari kasi diyan 'pag sumampa sa barko ang isang seaman, kukuha yan ng hulugan ng sasakyan, kukuha ng hulugan na bahay, which is good naman, 'di ba? Lalo na yung bahay. So, yan naman yung pakay natin kaya tayo nagbabarko. Ngayon, dapat may goal ka kasi within 5 years dapat mayroon kang planong gagawin sa Pilipinas, which is ang plano mo hindi ka magtagal sa barko. Kasi the more na nagtatagal ka sa barko, the more na nasasanay ka sa sahod, the more na nag-i-stay ka do'n. So may plano ka dapat na gawing negosyo pagbalik mo sa Pilipinas. Hindi ako expert sa pagnenegosyo pero nadiskubre ko rin na kung paano mag-for good dito sa Pilipinas na mas makikita ka pa ng mas malaki kaysa dati mong kinikita sa barko. So yun nga ang dahilan kaya hindi nakapag-for good ang mga nagsisiman, nagbabarko o nagla-land base kasi punong-puno ng utang sa Pilipinas. Kaya 'pag nagbakasyon, konting, panahon lang ang ginugugol, sasampa na kaagad kasi may mga hinuhulugan. 'Yun yung mga dahilan kaya hindi nakakapag-for good ang mga Pilipino sa Pilipinas kahit gusto na nila dahil may mga hinuhulugan, eh. Tsaka 'pag nag-for good ka, hindi mo kaagad kikitain yung kinikita mo sa abroad, sa barko, dito sa Pilipinas. So, 'pag nag-apply ka naman ng trabaho siyempre minimum lang ang makukuha mo. So, hindi mo kayang tanggapin, hindi mo kayang, sustentuhan yung hinuhulugan mo dito sa Pilipinas. Hangga't sa nagtatagal ka sa barko, hangga't sa na nalubog ka na doon sa pagbabarko o pag-a-abroad. So, 'yun ang mahirap gawin ng mga nagsisiman o mga nagbabarko o mga nagla-land base, yung bumalik sa Pilipinas kasi sa dami ng hinuhulugang mga utang. Bahay, kotse, lupa, kung ano-ano. Okey rin din naman 'yan. Kaya lang ang payo ko sa mga nag-a-abroad, dapat may plano kayo. Kasi ang plano niyo lang magbarko, eh, hanggang do'n lang, eh. Wala kayong exit, wala kayong exit strategy na babalik kayo sa Pilipinas. Kaya marami akong naabutang ang tatanda na sa barko, no choice sila kundi sumampa kasi nga wala silang ibang pinagkakakitaan, eh, kundi yung pagbabarko, eh. So, the more na nagtatagal ka sa barko, the more na wala kang natututunang, ibang skill kasi nga nasasanay ka dun, eh. Sabi nga nila nakaka-addict
ang isang bagay kung saan nanggagaling ang pera. Sinabi yan ni Robert Kiyosaki. So nakaka-addict yun kapag doon nanggagaling ang pera sa isang trabaho, isang bagay. So hindi natin maano yun. So ang tendency niyan, kagaya ng mga nakasama kong mga matatagal na sa barko, no choice sila. Wala silang natutunang skill, wala silang natutunang pagninegosyo o paghawak ng pera. Kaya yun lang, kasi sasampa ka na, in 1 month, sasahod ka na naman ng 50 to 100,000. Depende yan sa posisyon na sa kumpanya, yung sasahurin. Pero sa mga nagbabarko, lalo sa mga bar department, sumasahod yan ng 50,000 pataas ang kinikita nila. So which is malaki. Ngayon, kapag gusto na mag-for good ang isang tao sa Pilipinas, natural na sanay sa sahod na ganung kalaki, pag nag-apply sa Pilipinas, minimum lang, which is 15,000 lang sasahurin mo, parang hindi mo kayang tanggapin, di ba? So ang ginawa ko noon, ang gawin mo o ang ginawa ko nung nag-for good na talaga ako, talagang nagdesisyon ako na ayoko na magbarko. Kumbaga, kahit wala pa talaga akong plano, kasi hanggat hindi ka nagdedesisyon, hanggat hindi firm yung decision mo, hindi ka hindi ka makakapag for good, yung mag-stay sa Pilipinas eh. Kasi pag hindi mo talaga dinesisyonan yan, kahit maubusan ka ng pera dito sa Pilipinas, aalis at aalis kapag nawalan ka ng budget. Ako noon, pandemic pa nung nag-ano ko 2020 yan eh. Talagang ginol ko na hindi na babalik sa barko kahit may mga tawag pa ako. So yung ginawa ko, kahit na maubusan ako ng pera, talaga sinabi ko na dito lang ako sa Pilipinas, gagawin ko ang lahat para hindi na ako bumalik. Kasi siyempre, sa barko kasi, nakikita lang natin yung mga post ng tao na masaya sa iba-ibang lugar na pupunta. Yun yung maganda sa barko, pero hindi nyo alam yung trabaho sa barko, kung ilang oras, kung ilan ang amo mo sa barko. So nakikita lang yun, no? So karamihan ng Pilipino naiengganyo. So okay din naman kung talagang may goal ka sumampa, no? Pero yung pag wala kang goal, nandun ka lang, dire-diretso ka lang nagbabarko. So ang ginawa ko naman noon, o siyempre sa unang mga buwan na hindi ko pa kinikita yung kinikita ko sa barko noon, no? Talagang pinagtitiisan ko talaga na konti lang kinikita ko hanggang sa lumaki ng lumaki yung kinikita ko, hanggang sa mas malaki na yung kinikita ko dito sa Pilipinas kaysa dati kong kinikita sa barko. So, yun, nakapag-for good na ako. So, may mga maliliit naman din akong negosyo na pinagkakita na pinagsama-sama, okay din naman ang kita. Mas malaki lang kaysa sa barko na dati kong sinasahod sa barko. So, yun ang gawin nyo hanggat hindi ka nakakapag-desisyon sa pagbabarko o sa pagpo-for good, walang mangyayari yan. Siyempre, i-consider mo yan yung mga hinuhulugan mong mga bahay at lupa eh. Siguro, pag nahulugan mo siguro yon o natapos mo yung mga hulugan na yon, hindi pa doon natatapos yun eh. Kasi wala kang natutunang skill eh. Takot kang mag-stay sa Pilipinas kasi wala kang natutunang skill. Number one kasi matututunan mo dapat na skill dyan, yung kahit kumikita ka ng maliit lang hanggang sa pinapalaki mo. Sinasabi ko na hindi ako expert sa pagninegosyo, no? Kaya wala akong may papayo sa inyo kung anong negosyo ang papasukin nyo pag gusto nyo mag for good. Sa akin kasi talagang yung pinasok ko kasing negosyo, pinangatawanan ko na talaga. So, yun, hanggang ngayon naman, maganda yung uh, kita. Kaya ngayon, may financial freedom ako ngayon kung tawagin nila, kasi automatic na may dumarating na pera sa akin na hindi ko na pinagtatrabahuhan. Kasi sinet up ko siya noon 5 years ago. So ngayon ko palang inaani. So yun, nakakapag-travel ako, nakakapag-motor ako. Kahit dito lang sa malapit-lapit. So, yun, yung ano natin, yun yung ma-share ko sa inyo. Dapat pagdesisyonan nyo kung talagang magpo-for na kayo sa Pilipinas. Kasi kung magninegosyo, kahit ipapahawak nyo lang sa kamag-anak nyo na wala namang experience magnegosyo, so ano sa palagay nyo ang mangyayari? Magsasayang lang kayo ng pera. Kasi pag nagdesisyon ka talaga na bibitaw na o gusto mo na mag-for good, talagang pagdesisyonan mo. Hindi yung magtatayo ko ng negosyo tapos papahawak mo sa iba, wala. Ano lang, kasi wala rin silang experience eh. So, pagdesisyonan mo talaga na ikaw yung hahawak, ikaw yung magninegosyo, kahit anong mangyari, huwag kang sasampa. Kasi nandun yun eh. Hanggat ginugol mo na wag nang sumampat, palaki yung negosyo mo, makukuha mo yan. So, yun lang mga kaibigan, at sana may na-share ako sa mga nagsisiman at na mga nag-a-abroad, no?
Kasi dati rin akong sabi ko nga dati rin ako babarko at ayokong tumanda diyan sa barko nang wala akong matututunan. Kaya yun yung pinaka-risky na ginawa ko 'no, yung lumabas ako sa comfort zone ko na, malaki ang kita. Comfort zone kasi yan, kung saan tayo komportable 'no. 'Pag lumabas ka na diyan, hindi ka na komportable. Which is, 'pag lumabas ka sa comfort zone mo, may growth doon. Unless diyan sa comfort natin, hindi tayo naggo-grow doon. Kasi komportable na tayo, eh. Kapag komportable na tayo, hindi na tayo naggo-grow, 'di ba? Komportable na tayo, eh. So, satisfy na tayo diyan. Okey lang din kung satisfy ka na sa gano'ng buhay. Pero lahat naman tayo gustong umasenso at gustong guminhawa ang buhay o gustong yumaman. Kaya yun po yung gawin natin. Lumabas tayo sa comfort zone natin na kung saan tayo komportable. So, yun lang mga kaibigan at sana't mayroon akong nai-share sa inyo. At sana isabuhay nyo yan sa ano, na-share kong kaalaman o experience sa buhay. Maraming salamat po.